Sir John Brian, nung kayo po ay galing sa Makati, ano pong ginagawa niyo sa Makati area, Bali, sir? sa Makati po ako nagtatrabaho po. Bali, night shift po ako eh. Okay. Yung around 5 po ng madaling araw po. Pauwi na po ako noon. Nung pagka-green po ng stoplight sa Dian po sa PNR po, release ng tren. Hindi dire-diretso lang po ako ng ganun po. Bigla po may kumabig sa akin na sakyan. Nagulat po ako kasi ang lakas po ng pagkabangga. Nung pagkabangga po niya sa akin, bigla po sumigaw yung babae sa loob. Minura niya po agad ako sa loob. Binunggo na po nila ako. Sabi sila pa po galit. Di napamura na din po ako. Nung binaba niya po yung bintana niya, biglang tuloy-tuloy na po yung mura niya. Sinabihan ko po siya, sabi ko po sa kanya, ang ganda mo pa naman pero ang pangit ang ugali mo. Tapos po, bigla po silang dumiretso. Sabi, nag-flying you po siya sa akin. Sinabol ko po siya sa Fillmore. Pinara ko po sila. Bali, nung pagbaba po ng babae, pumunta po agad sa akin, nagwawala. Nakapaa na po siya noon, nakapaa. Tapos, dinuduro-duro po, nagwawala po siya sa akin. Sabi niya po sa akin noon, call center ka lang, gano'n niya po ako. Tapos nag-video po ako noon saglit, kaso pinigilan po ako ng jowa niya. Sabi niya kakausapin, mag-usap daw po kami ng maayos, ayusin daw po namin. So sabi ko, tawag na lang po tayo ng polis kasi lasing kayo eh. Minumura na ako ng jowa mo. Paano niyo po nalaman, sir, na lasing sila? Amoy Bali, po ba? Amoy na amoy po. Amoy alak po talaga sila na ano. Sabi yung ano po yung babae po, di po ano eh, yung di kilos ano po eh. Di po normal yung kilos niya po eh. Bali, warprick po talaga siya eh. Bigla niya pong tinawag yung boyfriend niya, pinasakay niya, bigla pong marurot. Ang ginawa ko po, hinabol ko po. Hanggang umabot po kami sa Malate. Pagdating po dun sa Malate sa stoplight, inabutan ko po sila, hinaarang ko po agad yung motor ko sa sakyan kasi ayaw po nila bumaba. Nung pagbaba po ng babae, nagwat po ako, tinutulak-tulak yung motor, inaalis para makadaan yung sakyan. Sa Malate po ito. Tapos sumunod na po yung lalaki. Nung pagbaba naman po ng lalaki, bigla po akong sinapak. Tapos pinagtulungan na po nila akong dalawa. Tapos after, sir, nung nangyari, kasi po may dumating na pulis. Apo. Nung dumating yung pulis, ano pong nangyari doon? Pinag-areglo po kami ng dalawa ng lalaki po. Tapos yung babae naman po, di ba po, na pinag-areglo na po kami. Dinala po kami sa barangay po. Yung babae naman po, hindi sinama ng pulis. Iniwan po yung babae sa sakyan. Tapos yung lalaki lang po sinama. Tapos yung sa blatter naman po, wala rin po pirma yung babae tsaka yung wala rin pong pangalan. Pero ano po ang nangyari dun sa motor ninyo, sir, nung nabangga po kayo sa may Makati? Bali, damage lang po naman siya. Ang bala ko lang po sana doon, papabayaran po sa kanila yung damage. Ano po bang damage, sir? Sa left side lang po yung damage niya. Yung tapakan po, center stand, tapos yung crankcase po, tapos yung, ano lang po, yung kickstart. Nung, ano po, yung sa Malate naman po, tinaob nila yung motor, di nagkaroon din po ng damage yung right side. Nagkaroon din po ng damage yung right side po. Ano po ang napag-agrihan ninyo? Kasi ang sinabi niyo po ay napag-ayos po kayo ng kapulisan. Ano po ang agreement po namin is magbabayad sila sa damage. Tapos ipapakitation ko po yung motor sa kasa. Tapos ang napag-usapan naman po namin ng lalaki, ano po, kukunin niya po sa akin yung number ko. Tapos pagka uwi niya po, itext niya po agad ako. Hindi po natupad yung pinag-usapan po namin. Maghapon po ako nagantay kasi nangingirim po ako sa kanya ng pampamedical. Kasi miski piso po, wala po silang binigay sa akin. Kahit piso po, wala po silang binigay sa akin. Yung helmet ko po, pinagamit po nila sa akin. Pauwi ng Cavite kahit sira-sira. Hinahangin po yung visor ko. Paumuwi ako ng Cavite. Hinihingihan ko po sila ng pambili ng helmet ng time na yun, ayaw po nila ako bigyan. Kasi nabanggit nyo kanina na meron po kayong naamoy alak. Apo. Siya po ba ay napagamit po ng breathalyzer? Hindi naman po kami nadala sa police station po. Iniayaya ko nga rin po yung babae magpa-medical nun. Sabi Hindi ko po ginawa ng polis. Magandang hapon po, Kagawad. Yes po. Ano po ba nangyari dyan sa inyong barangay? Pumunta po sila sa barangay. Nung magbablatter na, yung pulis nandun din po na mag-aareglo lang po sila. Ang estimate kasi niya, ang sinabi niya 7,000. Ngayon, nagkasundo sila na kailangan magpa-medical muna to yung complainant. Tapos, yung magagastos niya, text sa kanila yung mga nagastos, resibo, tapos padadalan daw dyan ng GCash. Sa inyo pong assessment, Kagawad, nung kayo po nakaharap nyo itong sila Trell William Chua, mayroon din po ba kayong naamoy na siya po ay lasing or nakita nyo po ba na pag-gewang-gewang po ba maglakad? May parang pagkaano din po yata siya noon kasi sabi ko ang ganun sa kanya. Kasi bumalik lang yan sa amin
nung hindi na sila hindi na siya nakikipag-coordinate dyan sa complainant. Bumalik siya sa akin, ang sinabi niya sa akin, paano yung kagawad hindi nakikipag-coordinate sa akin? Binugbog pa naman nila ako. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi na binugbog ka? Pinunta lang po nila sa barangay, is mag-aareglo na lang po sila. Nag-usap na raw po sila. So ito pong si John William, hindi na po kumontak dyan sa barangay. Wala din pong follow-up sa kanila pagkatapos po ng pag-uusap nila nitong si John Brian. Wala na po. Kayo din po ay nakapag-issue na ng Certificate to File Action. Tama po ba? Opo. Magandang hapon po, Police Staff Sergeant Juris Angeles. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, hindi po ako rumisponde dyan. Bali, investigator po ako ng Malate Police Station. Bali, ang sabi ko po sa kanya, meron na po siyang may hawak po siya na, na medical legal po Tama po, meron na nga ho, sir. Itong si Latrell Chua, sir, at si Angela Padilla, ang tanong ko ho, bakit hindi ho na-assess ng ating mga kapulisan dyan sa Maynila? Hindi po sila napabrethalize, sir. Ito po ang isang ko, ma'am. Ang ginawa ko, ma'am, hinahanap po ngayon niya kasi, ma'am, ang nakalagay po sa blatter dyan is Patrolman Rafael po, ma'am. Na ang nag-assist sa kanila, ma'am. Ngayon, sa personnel naman po ng Malate Police Station, naghanap po ako ng certain Patrolman Rafael. Ang problema po, ma'am, wala po sa amin naka-assign na Patrolman Rafael po, ma'am. Tumawag din po ako sa traffic police po. Wala rin daw po silang Patrolman Rafael kasi po talaga sa blatter, ma'am, ang nakalagay lang talaga po Patrolman Rafael. So, ang ibig mo bang sabihin, Staff Sergeant Angeles, ay hindi po Police Maynila itong nakatulong kina Sergeant Brian? Ma'am, inaalam po namin ngayon kung sino ba talaga po yung Patrolman Rafael na yan kasi yung kapulisan po namin dito sa Malate Police Station po is inaano po na wala po kami talagang personnel na Rafael, ma'am. Nung araw po na yon na nangyari insidente, wala po bang Police Maynila na pumunta? Wala pong reported dyan sa inyong Wala estasyon? pong reported sa police station po, ma'am. Sir John Brian, nung tinulungan po kayo ng pulis, ano po ang pakilala niya sa inyo? Ano po siya, ma'am? Bali, may unang pulis po po sa amin, nag-assist po. Okay. Yung pulis na po na po sa amin, yung Patrol Rafael po, ma'am. Oo. Bali, ano po yun Sabi po ng unang pulis na tumulong sa amin, lang daw po, natambay lang daw po minsan doon naka-mobile. Yung dalawang pulis na po yun. So yung Patrolman Rafael, yun yung dalawang pulis ang tumulong sa inyo, tama ba? Opo. Bali yung isa po, wala pong nilagay na di po pumirma. Pero nakuha nyo ba yung pangalan niya, sir? Bali yung si Patrolman Rafael lang po yung nag-assist lang po talaga. Yung baling isa po, parang lang po, kasama niya lang po talaga mag-ikot-ikot po. Ngayon, kung nagbo-mobile po yung sinasabi nila, sir, maaari pong District Tactical Motorized Unit po, yung mga naka-mobile po. So mula July 8, hindi nyo pa po na-verify kung yan po ba baka naman security guard ang tumulong or naka-uniforme po ba? Opo, naka-uniforme. Naka-uniforme daw po, Manila Police District. So baka po sa ibang estasyon or baka naman may, traffic, kagaya po ng sinabi ninyo. Hindi nyo pa po na-verify? Bine-verify po namin yung certain Patrolman Rafael. Ay, kailan ho natin malalaman kaya, sir? Ito rin po, ma'am. Mahahanap po yung Patrolman Rafael po yan, ma'am. Sinabi po ni Sir John Brian, naamoy po niya mismo, naamoy alak. Hindi ba't meron naman po kayo mga breathalyzer dyan sa inyong estasyon? Tama po ba? Sa amin po, sa estasyon po, wala po kami breathalyzer. Pinapamedical po namin yan, ma'am. Pinapamedical. Pero yun po dapat ang inyong protocol na i-check nyo po dapat yung alcohol level kasi kung yan po ay may violation din, sir, automatic po yan. Hindi lang po yung pananakit sa kanya o pagbangga sa kanya, may violation po yan sa ating anti-drunk and drug driving law. Opo. Hindi na-report dito sa police station. Kung na-report kasi din natin sa police station yan, ma'am, hindi ganyan na mangyayari dyan, ma'am. Padala na lang po namin sa inyo para malaman po natin kung nasaan po itong pulis na tumulong para mas malaman sana natin kung ano nangyari. Lieutenant Colonel Cortez, dinala po sila agad sa barangay para daw po mag-ayos. Yun po ba ay proper protocol ng ating kapulisan dyan sa Malate? Hindi po, ma'am. Yung pulis po na nag-asikaso po dyan, dapat dahil nagkaroon na nga ng physical injury na insidente, dapat dumiretso na nga po yan sa police station. Ayun. Para kami na po ang umasikaso kaagad. Ayun. At tama po ba ang intindi namin, sir, pinapamedical nyo po yung mga ganito po na pinaghihinalaan po na nakainom? Yes, ma'am. Totoo po yan, ma'am. Ano ho ang maitutulong ng ating Malate Police Station? Kausap na po namin yung alleged victim po dito sa insidente na to. Ina-advise na po namin na pumunta na po. Dumiretso na po sa police station at mahawakan na po ng ating
investigador para yung proper intervention po natin paggawa na po natin. At pasampahan po ng kaso yung dapat nasampahan po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Ano na po ba ang estado ng investigasyon ninyo dito sa nangyari kay Sir John Brian Lico? Base sa statement ng investigator ng case natin, i-priority muna ang physical injury. Afterward, bumalik dito at kakasuhan naman po natin ng reckless imprudence resulting to damage to property. Ayun. In our investigation na nag-hit and run siya, we refer the case also to LTO para ma-sanction siya. Ayun. Sa illegal or misbehavior of driving. Lasing po habang nagmamaneho, ano po ang ating gagawin, sir? Sir, pwede po natin kasuhan siya ng 10586 which pertain to driving while under the influence of liquor. Kasamahan po natin siya sa MTC to file the case for violation of reckless imprudence resulting to damage to property po. Ayun. Hanggang ngayon po, we are trying to contact si Sir Latrell William Chua at si Ma'am Angela Francesca Padilla para po makuha din ang kanilang panig. At sa ngayon po, hindi po talaga sila sumasagot. Kinukuha ko po yung number na ayaw po ibigay. Tapos po, pinagpipilitan po lagi ni Miss Angela na inaaras ko daw po siya eh. Ito rin po, yung lalaki rin po. Sinabunutan po kayo ng Angela. Opo. Nakita naman natin sa video na siya po yung nanabunot. Naasistihan po namin kayo, sir, sa MPD and gayon din po sa Makati PNP. Makati PNP. Opo, Makati On both, PNP. magkakahiwalay po yan na kaso, sir. Patong-patong actually, even an LTO po. At coordinate naman na po yan sa Makati Police Station. So, Maraming salamat. Maraming Yun nga po eh. salamat po.